Assalamualaikum everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video po, mag-cooking vlog po muli ako after how many months, I think. And na-miss ko po kayo. Samahan niyo po ako magluto ng ginataang gulay with pritong tilapia. So mga kakailanganin po nating ingredients para sa ginataang gulay ay, of course, kalabasa. Next naman po, sitaw. And then okra. We have baywang, sibuyas, and then kamatis. And of course, hindi po mawawala ang pinaka-main ingredient, ang kalabasa. What? Kalabasa? At syempre, hindi po mawawala ang gata. So tara na guys, samahan niyo po akong magluto. So let's go guys. So ayun guys, simulan ko na po magluto ng ginataang gulay. First step po is ipapainit po muna natin tong kawali. So may mga tubig-tubig pa po konti yung kawali, kaya kailangan po natin siyang patuyuin. And ayan, mainit na po ang kawali and ilalagay ko na po ang mantika. Una po natin ilalagay ay ang sibuyas. So, ganito po yung paraan ko ng pagluluto ng ginataang gulay. Inuuna ko muna pong igisa yung bawang sibuyas and kamatis. Yung iba po kasi is pinapakuluan muna nila yung gata bago po nila ilagay yung mga bawang sibuyas, kamatis, ganun. Next step naman po is ang bawang. Igisa lang pong mabuti hanggang sa maging golden brown po yung bawang. Nabat yata kayo? Diba? Next naman po, isang kamatis. Bango. Bango. I'll be right back guys. Magpipit-pit lang po ako ng luya dahil nakalimutan ko maghiwa. Hiwa po ako ng first na tilapia ma. Hiwain po natin yung after. Kakaso nito parang di ko rin yung luto. Ha? Parang sabay na po. Para kapag after niya, luto na rin yung tilapia para hindi na mag-alatan. Yan, nakapag-hiwa na po ako ng luya. Isasama na po pala natin siya dito sa ginigisang bawang sibuyas and kamatis. Set aside lang. Kailangan pong igisa mabuti yung kamatis. Lagyan mo yung gata. Yan. Pwede na po natin ilagay ang gata. Haluin and takpan. So, hintayin po natin siyang kumulo bago natin ilagay ang mga gulay. Ayan, kumukulo na po ang gata and pwede na natin ilagay ang kalabasa. Dahan lang. Okay. Takpan po at hayaan pong maluto ang kalabasa pero wag pong overcook. Dahil hindi na po siya masarap kapag masyadong malambot yung kalabasa. Siguro po mga after 5 minutes, pwede na pong ilagay yung sitaw and after nun yung okra naman. So, ayan, kumukulo na po yung gata and pwede na po natin ilagay yung sitaw.
pag-asa nga ba? Hey! Nabaka ang puso ko. So, ayun guys, pwede na po natin timplahan yung gata ng asin and paminta. And kung may iba pa kayong spices na gustong ilagay, then go! Tansya-tansya na lang po yung asin. Kung gusto niyo sobrang alat, then maraming asin po ilalagay niyo. Pero kung gusto niyo namang saktong lasa lang, saktong asin lang din po ilalagay niyo. Remember guys, huwag po tayo sasobra sa asin dahil nakakasama po to sa ating kidney. Ayaw nating ma-hospital, right? Gastos yan. Tumasik. Sorry naman, guys. And next naman po is paminta. Yan. Tansya-tansya lang din po sa paminta and huwag po masyadong marami. Dahil nakakasama rin po ito sa kalusugan. Wait. Nakakahatching po siya pag marami yung nilagay. Correct! Pero malahat po ng sobra ay masama, diba? So, ayan. After po timplahan, pwede na po natin ilagay yung okra. So, actually guys, dapat po yung paglalagay ng paminta at asin is doon po habang kumukulo yung gata nang wala pa yung gulay. Kaso lang nakalimutan ko po, kaya nahuli kong ilagay. Next naman po is yung okra. Ayan, napapabayaan ko na yung tilapia. Sinasabay ko po kasi yung pagluluto ng gata and tilapia para po mabilis na. And after nitong, nakain na kami. So, pwede na po natin siyang takpan and maghintay tayo ng siguro maybe 10 minutes para maluto na po yung gulay. Ah, sunod na yung tilapia! Yung tilapia ko! Wait lang, yung tilapia! Hala, nasunog na ka, day! Ate, super sweet! Nasunog talaga yung tilapia. Guys, nasunog yung tilapia. Pero isa lang naman. 2, 3, 4. Kaya na yan. Isang side lang na pinuto ay yung sunog. Then yung other side is babantayan na natin. So kaya po matagal akong hindi rin nakapag-vlog kasi po na-busy ako sa school and wala nang time for cooking vlog. Kaya matagal rin po akong walang upload sa YouTube channel kasi nga po ayun. Busy sa school. That's all. Thank you. Wow. Chart. Mahiwagang salamin, kailan niya ba aamin? Kanyang tunay na patingin. Kapalaw din misteryoso. Di ba rin mabasa ang iyong tunay na motibo? Ano po? Guys, let's check po kung okay na po siya and ready to serve na. Tikman, of course. Tikman natin, guys. Titikman natin. Ang taga-tikim po lagi ng luto ko is si Mama. Kapag nagluluto po ako, hindi ko po tinitikman. I don't know why, pero ayokong tikman. Gusto ko sa ibang tao pinapatikim. Kulang na ako alat. Kulang daw ng alat, guys. Okay, fine. Kung kulang ng alat, dagdagan. Ba, kulang daw ng alat. Para dito. Maalat kasi si Mama. Haluin again. And then, wait ng 3 minutes. Pwede dessert na. Kikita niyo yung usok, guys. So, ayun guys, maghintay po tayo ng another 3 minutes para tingnan natin kung ready to serve na siya. Dinagdagan ko po siya ng konting asin kasi po masyado pang matabang and konting asin na lang. Konting asin na lang po yung kailangan. Bango! So, ayun guys, ipapatikim po muna natin kay Mama kung perfect na po talaga yung lasa niya. Pag nagluluto po ako, hindi ko po talaga tinitikman yung luto ko. I don't know why, pero sa ibang tao ko po talaga pinapatikim.
And then kapag sinabi nilang perfect na, okay na, serve ko na. Sarap. Jinja! Sarap na daw. Si mama na yan. Paniwalaan niyo si mama. Diba? Okay. Prito mo, sunog na naman. Mama! Ma, pasuyo lang ko. Pakuha pa ng plato. Dali, dali, dali. Sunog na naman siya. Ma, pasuyo pa ng plato. Please. Busy ako. Saglit lang, guys. Pero okay naman. Perfect naman siya. But, ito po yung sunog. nasunog. Ayan, yung tail nila. Pero okay na rin. Masarap pa rin naman siya. Yan! Sure ka ba? Napasok pa po ako. Pag hindi ka napasok habang nagluluto, it means hindi ka magaling magluto. Char. Ay, joke lang po. It means careless ka. Yun lang yun. Lalagay ko na po yung next batch ng isda. Yun ko yun. Yun ko yun. Okay. So, ayun guys, okay na po itong kalabasan. Ito na rin po yung mga gulay, kaya pwede na po natin siyang iserve. Yung tilapia na lang, 3 tilapia na lang yun, and pwede na kumain. Look at that, guys. Yummers. Yummers. Ay, patay natin. And also guys, hindi nga po pala kami naglalagay ng karne or sahogs dahil alam naman po natin mahal ang mga bilihin ngayon, kaya budget meal nga tayo. And also, meron naman po tayong tilapia or isda na kasama ng gulay natin, kaya perfect na yun. Pero kayo guys, kung gusto nyo po lagyan ng sahog or karne, daeng or labahita, naku, mas masarap po yung labahita sa ginataang gulay, pwedeng nyo pong lagyan.